Okay, my topic for today is all about decision making. Because I believe decision making is a make or break of life. Okay, say it to your neighbor. Decision making is a make or break of life. Okay, kaya lang alam nyo, yung mga tao hindi aware that every day ay gumagawa tayo ng decision. Okay? Maaring alam nyo, pero yung consciousness and awareness that you are making a decision, you are not aware. And so, because we are very too familiar of our usual day, dumating ang point na we just allow it to happen at parang nagra-run down at nagra-run through lang tayo ng life without being aware and conscious that every minute of your life, even before na nag-open ka ng mata mo, ay gumagawa na tayo ng decision. Okay, nakapikit ka. Imagine mo, natutulog ka. Di ba iniisip mo, gigising ba ako o hindi? Mabangon ba ako o hindi? Didilat ba ako o hindi? Ididilat ko ba yung kaliwa o yung kanan? Paano ba ako babangon? Paikot, patagilid? Babangon ba ako na paupo? Saan ba ako babangon? Sa kaliwang bed o sa kanang bed? So nakita nyo, doon pa lang tayo sa kama, ay nagdi-decide na kayo. Kasama pa doon, papasok ba ako sa school o hindi? Is that right? Papasok ba ako sa work o hindi? Maliligo ba ako o hindi? Magtututbrush ba ako o hindi? Gumawa na ba ako ng assignment o hindi? Gagawin ko ba o hindi? Is that right? So, ibig sabihin, every milliseconds counts in terms of decision making. So, hindi null and void. Pero eto gawin natin. What if gawin natin yung decision making to the next level? Ibig sabihin, lalagyan natin ng level of competencies. Kasi hindi tayo naglalagay ng level of competencies with regards to our decision making. Kaya napapahamak tayo. Okay? Remember, in Proverbs chapter 4 verse 7, okay, uulitin ko, decision making is a make or break of life. You need to be conscious, you need to be aware. Yes, you know you decide, but it's different from being aware and being conscious and being intentional and purposeful and being assertive of what is really your decision. Okay? So in Proverbs chapter 4 verse 7, ang nakasulat po dyan is, wisdom is supreme. Yung ba nakasulat? Okay. Proverbs 4:7. Wisdom is supreme. Say it to your neighbor. Wisdom is supreme. Okay? So hindi siya regular, hindi rin siya irregular. Are you getting that? Alam nyo, ang prayer ko ngayon, mahit nyo talaga at mahit natin, ano ba ang pinopoint ni Lord? Because we cannot run life according to our foolishness or according to our procrastination. And we cannot run our life by chance. Are you getting that? So we need to go back to the Bible that wisdom is supreme. Therefore, get wisdom. And though it costs, all you have, get understanding. I want you to know that decision making and wisdom is inseparable. Because wisdom is an applied knowledge. And decision making is the execution and the implementation of our determined task and our decision with regards to a certain situation. So, ang decision making, hindi pwedeng ihiwalay siya sa wisdom. Kasi ang wisdom, iyan talaga ay applied knowledge. Nakafocus siya, hindi sa intelligence. Hindi yan sa input mo lang. Nakafocus siya sa output. So output is very important with regards
sa wisdom and regards sa decision making. So magkamali tayo ng decision making, it can break us and put us to the state of status quo. And after nun, magkakaroon ng state na we're not progressing. Magiging underdeveloped tayo instead na nade-develop tayo as a person. Kaya dapat makita natin, wala tayong magagawa. Kasi life is full of decision. Amen. Amen. Kaya kailangan, mahit natin point na we need to be conscious. Believing that wisdom is supreme. Believing that decision-making and wisdom is inseparable. Though it costs all we have. Everything. Kaya nga, i-share ko sa inyo mamaya. Why there are so many people making wrong decision. What are those things? What are those factors? Ano yung nagiging dahilan? Ano yung mga nagiging rason? Ano ang nagiging sitwasyon? Bakit palaging napupunta sa maling desisyon? Okay, kaya pupunta tayo sa principle ng Bible with regards sa decision making. At makita natin, ang first principle doon, ang decision making is all the time. You run life every day, there will always be a decision. Every day, there is a time, there is a moment, there will always be an all the time continuous decision. So it is all the time. Kaya ang gagawin natin, because it is all the time, we need to go to the next level of our competencies with regards to how we do decision making. Ibig sabihin, kinakarir natin, pinoprofessionalize natin ang paggawa ng desisyon. Are you getting it? Hindi basta-basta ang paggawa ng desisyon. Kaya maraming napapahamak o maraming umaasenso. Kaya nga, ang second na makikita nyo na point with regards to decision making, it differentiates or separates the poor, the good, the better, and the best person or leader. Ito pong isi-share ko po sa inyo ngayon, overview. Meron pa po tayong series na pangalawa next week. Kaya dalhin nyo yung lahat ng madadala nyo next week. Kasi I believe everybody needs to learn about decision making. Amen. We need to go to the next level of our decision making. Kaya makakakita tayo na bakit 40 anyos pero parang ang utak 10 years old. Amen? Example. Okay? Sabi rito, ang decision making, dinidifferentiate niya, sineseparate niya. Makikita nyo, merong buhay na maayos, merong hindi maayos. Merong mayaman, merong mahirap. May magulo, merong mas magulo. Kasi, eto pala, dinidesisyonan. For example, merong kayong problema, ano ang desisyon nyo sa problema? Question, maging maayos o maging magulo? Ano ang desisyon mo sa problema? Iiyakan mo o susolusyonan mo? Ano ang gusto mong desisyon sa problema? Maninisi ka o ikaw mismo magiging responsable sa sarili mong problema? Problema ng ibang tao na nadamay ka, ano gusto mo? Makatulong o makagulo? Are you getting that? Are you getting it? For example, problem sa company. Ano ang prefer mo? Ikaw ang kontrabida, ikaw ang bida, o ikaw ang extra. What do you think? Are you getting the point? Sa loob ng pamamahay, ano ba ang plano natin? Nagkakagulo sa loob ng bahay, may problema.
Anong solusyon natin? Aalis ba tayo? Magwi-withdraw ba tayo? Ia-isolate natin ang sarili natin? O gusto natin makatulong tayo sa problema? O makakasama ka sa pampagulo o pampalala ng problema? Because it separates. Makikita natin kaya nananatiling poor, nananatiling good, nananatiling better lang, hindi na de-develop, hindi na go to the next level, hindi na go sa level ng competencies because they decided to be on that status quo. Parang ang isang bata, kasi bata wala kang ganong aasahan. Ang isang bata, normal yan na madamot. Right? Is that right? Ba't tumitingin kayo sa katabi nyo? Nakikita nyo na, hindi naman to bata, ba't parang ang damot? Kasi ako, may anak ako, so nakikita ko si Tracy, 4 years old. Parang nakikita ko, gusto niya, mundo niya. Siyempre, ano ba naman ang asahan mo sa bata? Sanay yan na mag-isa at siya lang ang mundo sa loob ng sinapupunan ng nanay niya, unless kambal yan. So yung umbilical cord, yung source of supply, nakadikit lang sa kanya. Walang ibang dinidikitan. Amen. Meron siyang sarili niyang swimming pool sa loob, yung amniotic fluid. Amen. Yung pool niya, amniotic sac, diba? So yung fluid nun, kanya lang yun, walang aagaw. Yung pagkain, umbilical cord, walang aagaw, kanya lang yun, teritoryo. Kaya nung lumabas yan, selfish. Amen. Pero nung lumabas yan, unti-unti nakakakita na yan ng mga tao. Kita mo, pag sinabi mong, halimbawa si Tracy, pag meron niyang sarili, gusto niya akin lang. Hindi, dapat mag-share ka. So, dinadala mo ang bata sa next level. Kaya ang isang bata, pag hindi mo dinala sa next level, ang mangyayari, ang bata na yan, lalaking madamot. Can you hear that? Kaya talaga pala tayo, nag-next level of competencies. Nag-e-educate tayo, at tayo, yung decision making natin, pinapamature natin. Kasi ang isa sa point natin with regards sa decision making, it shows who you are. It shows your progress. It shows your maturity. It shows your future. Kaya alam mo, ang isang tao na natiling madamot, ang isang tao na natiling galit, ang isang tao na parang lahat na lang ng galit sa mundo ay nananatili sa kanya at lahat ng sisi ng mundo ay ibinintang sa ibang tao, walang pinupuntahan yan. Are you getting that? Amen. Sino dito nagdesisyon kung ano man mangyari, I will be responsible? Taas ang kamay. Sino naman dito nagdesisyon na I will never be responsible? Problema mo lang. Kaya maraming tao, for example, may mga sitwasyon, imbis na isolve, ang gagawin niya magtuturo ng ibang tao. For example, sa company, may mga discrepancies na nangyayari, o sabi mo may mga issue. Ang gagawin, imbis na sumama sa solusyon, magtuturo. O kaya magagalit, o kaya maiinis. Okay, tell me, pag nagalit, pag nainis, pag nagturo, decision yon. Is that a good decision? Tell me, is that a good decision? But there are lots of people doing that kind of thing as a defense. But you don't do that because you are not going to the next level of our competencies. Kaya tayo, nasasanay talaga tayo na pag merong sitwasyon, dinidesisyonan natin ng maganda because it separates us. And it indicates, it is a good indicator of what we will be in the future. And the truth is, pag tayo ang nagdi-decide, kitang-kita doon, it shows your values and your intelligence. Sino dito gustong-gusto ng problem? Tumaas naman kayo ng kamay, ba't ayaw nyo ng problema? Ngayon, magbabago talaga kayo. Taas ang kamay. Because every day of your life, you have a real problem. A lot of problem to be solved. And that calls for decision. Amen. 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 You need to be aware, ayaw mo man o hindi,
it calls for a decision. You need to be aware right now. You can never be irresponsible that somehow, somewhere, it will be solved on its own. The more you don't intervene, the more it will be out of control. And the more you are not in control, the more you will be in trouble. Can you hear that? So it will be better if we decide on something so that we can anticipate and we can predict the outcome. Because if we will not, somebody will dictate who you will be and what you will become in the future. Can you hear that? Amen. Kaya po, hindi po pinagbawalang bahala ang pagdidesisyon. And I want you to know, it demands wisdom. Kaya po ulitin ko yung shinare ko sa inyo kanina. Wisdom is supreme, therefore get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. In Proverbs chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. You cannot separate, as I reiterate, wisdom and decision making. Because if you want to get wisdom, there should be a source of wisdom. And our source of wisdom is only God alone. Because we are well guided with our fear of the Lord, our awesome declaration that really God is God, and He is the King of Kings, and He is the Lord of Lords, and the Word of God is the final authority of our lives. And that is the practical way of sharing what it is to have the fear of the Lord. So kaya po, meron po tayong source, may pinagmumulan, may pinaghuhugutan kung saan tayo may talino. At saan natin hinuhugot yung talino na yon, at paano natin naisa sa pamuhay yung talino na yon. Kaya po, ang tawag po doon ay wisdom, applied knowledge. Are you getting it? So ano yung una nyo natutunan? Wisdom is all about separating, okay? And differentiating the poor, the good, the better, the best person or leader/leader. Ano pa yung iba? Okay, pwede nating ilagay na it demands wisdom. Number 3, ano? It shows your values and intelligence. Ano pa? It indicates your future and your success. Are you getting that? Meron pa ba tayong nakalimutan? Meron pa ba? Ilan na yon? I think that is it. And it's all the time. Okay? Because God is good all the time, so it's good. You have wisdom. Amen? So is God good? So God is good all the time. And so, just ask God of wisdom and God will give you wisdom. Amen. Anyway, God is good all the time and you need wisdom all the time. Amen. So if anyone seeks wisdom, God will freely provide and give people the wisdom that they need. So it's very important that we are well guided and guarded by the fear of the Lord. Kaya ipaparallel na natin. Okay? So remember, I'm giving you the overview of an understanding of what wisdom is and decision making.
Okay, para may series tayo, may series 2 tayo next week. Kaya invite niyo yung mga friends niyo, ha? Para meron tayong mas magandang pangunawa ang ating mga kaibigan with regards sa decision making. Okay, yung parallel niyan. Okay, bakit? Why there are so many people fail with regards to decision making? O bakit marami nagpa-fail? Because they decide based on their emotion. Amen? Is that right? Bakit mo yan dinisyon? Hindi, nakakagalit siya, nakakainis. So, hindi ka nagde-decide dahil nagagalit ka o naiinis ka o natutuwa ka. Can you hear that? Amen? There is a term as gut response. Okay? Meron tinatawag na gut response. Kumbaga, pag may lamang ka sitwasyon, pag meron kang, maybe, you become knowledgeable of something or some issue, you can respond on something. So having that gut response is different from making a decision. Are you getting that? Are you getting that? Are you getting that? Amen. Halimbawa, si teacher mo, nainis ka kay teacher mo. So, okay lang, wala akong magawa. Nainis ka. Parang it's a human thing. Kakainis naman si teacher. Pero hindi naman yung pwedeng, kakainis si teacher, drop na ako. At hindi na ako kailanman mag-e-enroll. No, hinay-hinay lang, pre. Future mo ang at stake dyan. Is that right? Is that right? Napagalitan ka ni teacher, ininsulto ka ni teacher. Okay? Kahit paano gawin ni teacher, mag-isip-isip ka muna. Hindi yan base sa nainis ka kay teacher. Not because you were insulted. For example, sa loob ng bahay, nagkaroon ng away. Hindi mo pwede sabihin, galit ako sa'yo, maghiwalay na tayo. You never say that word. I tell you, that will be the biggest mistake na gagawin mo. Is that right? Pag nag-aaway kayo mag-asawa, never, ever, ever say that word. Kahit anong galit mo sa asawa mo, maghiwalay na lang tayo. Pero pinag-awayan lang naman yung refrigerator na madumi, yung hindi nakapaglinis, yung hindi na text. Di ba kahit sa mga mag-boyfriend, bakit? Tapos nakita ko, nung tinignan ko yung cellphone mo, may iba kang ka-text. Tapos ako, hindi man lang ako makatba-text. Iwalay na tayo, hindi mo na ako love. Girl, easy ka lang, ha? Hinahon lang. Alam niyo po, ang mga aral na tao with regards to their business, ha? I'm sharing this with regards to that perspective. Sila po, bago sila magdesisyon, meron po akong naaral na 10 techniques how to solve a problem. How to have a good decision making. Meron po silang ginagamit ng mga tools at mga techniques. Okay? Pero po, nakakapagtaka, tayo po ang bilis nating mag-decide. Sila, iniisip pa lang nila, ano ba ang problema? Sino ba ang involved? Parang scientific problem. Is there a problem? Yes. There should be an acknowledgement that there is a problem. And then, the second is, what is the problem? Tayo, ikaw, ba't ka gumanyan? Easy ka lang. Buti pa ang mga eksperimento pinag-iisipang maigi. Tao tayo, easy lang. Are you getting my point? Are you getting my point? Yung mga eksperimento, yung mga problem sa laboratory, bago nila i-conclude na pag-aralan, tinitignan muna kung karapat-dapat problemahin at may mahihita. Kaya tayo bilang tao, hindi po tayo basta-basta pwedeng basta lang mag-come up na, ikaw ang problema, ang sama mo, iwalay na tayo. Ikaw umuubos ang pera ng pamilya. Easy ka lang, sure ka? Due process naman, oh. Diba? Thesis lang ba? Diba? Dapat alamin muna natin lahat-lahat. Diba? Easy ka lang. Lagyan muna natin ng introduction. May mga methodology pa yan. Meron pa yung body.
Meron pa yan mga conclusion, may recommendation pa yan. May tools pa yan, mga experimentation. Wag muna, may research pa yan, may statistics. Easy ka lang. Kasi pag nag-synthesis tayo, affected yan. Is that right? Pag nagbigay tayo ng eto na yon, ibig sabihin research-based, concluded. Tayo wala pang mga facts. Yun ang pangalawa. Hindi lang tayo nagbe-base sa emotion, wala pa tayong facts. Ang facts natin, hindi, nararamdaman ko. Hindi yan pwede sa korte. Nararamdaman ko po, hindi niya na ako mahal. Hindi pwede yun. Are you getting that? Kailangan maghiwalay na, kailangan iadal na. Hindi, pinag-aaralan muna yan. Amen. Are you getting it? Hindi tayo pwedeng hindi natin pinag-aaralan. Kaya sinare ko sa inyo kanina, hindi basta nagdidesisyon. Okay? Meron tayong gagawin para pumunta tayo sa next level ng ating maturity with regards sa decision making. Ayaw natin na matagpuan natin ang sarili natin na hindi tayo nagmamature. Amen? Because ang indicator sa isang tao na siya ay nagpupunta sa isang level ng competencies with regards sa decision making, na pag nakakakita siya ng problem, alam niya yung approach. At ang iniisip, desisyonan. Are you getting it? Are you getting it? Kaya palaging ang tanong, may problema ba? Kung may problema, ano ang problema? Huwag isama ang nararamdaman. Alam niyo po yung binabasa ko, sabi doon sa binabasa ko, di ba po nagma-masters kasi ako, isa yun sa aking lesson. Ang shinare kasi, binibigyan kami ng maraming mga thoughts. Tapos doon namin nakikita, so I know the mindset of other people, and at the same time, you know your stand, you know the biblical perspective, so now you can minister more to people. Okay? So doon ko nakita, ganun ka Pag hindi tayo na-educate, dumarating ang point na ang babaw natin with regards to maturity level. Hindi pa naman talaga problema sa atin, verdict na. Tama? Tama? Wala pa naman, meron ba problema? Halimbawa sa babae, bakit ganun siya? Sa mga lalaki, may problema ba? Ikaw ang problema! Ako, bakit? Ano ginawa ko? O di ba kanina nagtatext ako sa'yo, hindi mo ako sinasagot. Hindi mo ba alam, nangangailangan ako ng kausap kasi hindi ko naman alam na pinagalitan ka. Hindi naka-charge. Hindi ko naman yung alam. Ngayon nga, hindi ko pa nga alam kung nasaan ang phone ko Biro mo, may verdict na. Tapos walang facts. Ano kaya yun? Is that right? Is that right? Ito pa matindi, dinesisyonan na forever yun. Ang problema, merong together forevermore. Amen? Meron talagang forever. Depende kung didesisyonan mo, kung gusto mo forever. O gusto mo mag-set ka ng pattern na ikaw ay hindi loyal or palagi kang unfaithful. Mag-decide ka. Because there will always be a problem in relationship. Amen. There will always be a problem or a challenge in terms of our finances. Amen. Wherever you are, as long as you are there will be a problem to be solved. Amen. So problem and challenges and decision making is inevitable. So we need to grow and accelerate and level up and go to our level of competencies in solving issues of life. Amen. Amen. Kaya yung planong maghiwalay, mag-isip-isip muna kayo. Gawa muna kayo ng feasibility report. Gawa muna kayo ng thesis. Gawa muna kayo ng mga empirical study. Abay, magpasa muna kayo, yung parang lawyer. Meron naman probable cause. May probable cause ba yan? May beyond reasonable doubt ba yan?
Material ba yung evidence mo o immaterial? Ano ba yan? Aba, ingat-ingat. May ipinoprosecute ka. Is that right? Meron kang lalagyan ng verdict. Isang mali mo lang. One lose, you die. You cannot afford it. Because it is your future. Amen. Amen. With regards to finances, okay, before I end, with regards to finances, mag-decide kayo. May problem ba kayo sa finances? Kasi doon nagsisimula. O kita nyo, hindi nyo tinatanggap na may problema kayo sa pera. So paano natin susolusyonan? Paano tayo pupunta sa susunod? Ibig sabihin, itutuloy nyo lang ang mali. Amen. O sino dito tataas ang kamay na may problema kayo sa pera? Gusto nyo ba patunayan ko pa sa inyo na may problema kayo sa pera? Ganon yun. Minsan ang problema, kayo mismo, tayo mismo, ayaw natin tanggapin na may problema. Ano ang ididesisyonan natin? So, ang nangyayari, imbis na gumagawa tayo ng decision making, nagkikreate tayo ng another problem. And so, we are not getting to our next level of competencies with regards to solving issues of life. Because we don't approve ourselves as we have the problem and we can be the cause of the problem. And we can be the solution and we are because we are the author of the problem. Is that right? Sino ba ang umutang? Ako ba o ikaw? Sino ba ang hindi nagbayad? Ikaw o ako? Sino ba ang tumakbo? Ikaw o ako? Bakit ikaw ang nagagalit? Di ba ikaw ang may problema at ikaw ang nangutang? Tayo baligtad. May utang ako, ano, bakit? Ba't ka naniningil? Shucks. Kasi, ang ginagawa natin, hindi natin tinatanggap na may problema tayo. So ngayon, nagiging irresponsible tayo, hindi tayo naglalagay ng solusyon, nagdadagdag tayo ng problema. So hindi tayo nagiging wise, kaya tumatanda tayong paurong. Hindi kasi natin matanggap na tayo ang solusyon kasi tayo naman ang gumawa rin ng problema na yun. Or we are responsible to that problem para mas maganda at dignified ang term. Kaya ang question ko sa mga nangungutang, tinatanggap mo ba na ikaw ay may problema sa pera? Hindi, alam mo, kaya lang naman ako nangutang. Okay, babalik tayo sa tanong. May problema ka ba sa pera? Alam mo, hindi ko naman gusto... Teka. Ito ang tanong. Yes or no? Minsan kailangan mong iparaphrase para mo talagang mapitpit yung isang tao na may problema at ikaw yun. Parang katabi mo lang yan. Parang ikaw yun. Sino gusto maging wise lalo? Magsisimula yun sa atin. Kaya ako maraming nasolusyonan na problema kasi tinanggap ko ako ang problema. Are getting it? Dumating ang point, wala akong pera. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Kalooban niyo po ba yun? Na parang ganito palagi. Hindi naman ako nangungutang, pero ganon pa rin. Hindi naman ako nagsasanla, pero ba't ganon pa rin? Partida ako po noon, wala po ako ng pera, hindi ako nangungutang, hindi ako nagsasanla. Samantalang yung iba, wala nang ang pera, nangungutang na, nagsasanla. O saan kayo doon? Tapos ang matindi, ako, pag nangutang ako, nagbabayad. Alam ba, sa school, hindi ako nakabayad. Nagbabayad ako. Yung iba nangutang, nagalit pa. O saan kayo doon? Kaya ang mga tao, iba-iba ang approach, iba-iba ang attack, iba-iba ang response. Kaya sinasabi ko sa iyo, it shows your maturity. It shows who you are. It shows your attitude. It shows your behavior. Kaya we need to be conscious that we need to decide on something that will determine our future one day. Amen. 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 Okay, sino ulit dito? Para sample lang bago ako magtapos. Sino may problema dito sa pera? Ay, salamat. Hindi ko sana tatapusin extend ko sana itong yung ating forum You have a problem. So isipin mo, bakit nagkaroon ng problema? Tanungin mo, umutang ka ba? Bakit ka nagkakautang? At bakit ka umutang?
O wala kang utang? O bakit? Ano naman ang problema mo? Palaging walang pera. O bakit ka palaging walang pera? Natutulog ka ba palagi? Hindi ka ba nagtatrabaho? Nagtatrabaho naman, kaya lang. Makikita mo na, spending. Paano mag-manage ng money, isa yun sa problema. Hindi alam mag-manage ng konting pera. Amen? Hindi alam mag-manage ng walang pera. Hindi alam mag-manage pag may dumating na pera. Is that right? Is that right? Katulad ngayon, magpapasko. Yung iba talagang ramdam na ramdam. Pasko na, sinta ko. Talagang tapos, give love on Christmas Day. Talagang, pabili na ng pabili ng regalo, magse-sale group na yan. Sale group nag-aantay na yan, sale group. Nag-aantay na ng sale yan. Pero ang question, hindi ka pwedeng mag-decide, bumili ng regalo base sa nararamdaman mo na gusto mong magbigay ng regalo because you feel love on Christmas Day. You base buying gifts or you base buying something based on what you feel, not based on the facts. Ang facts is, you don't have money. Amen. Ang facts is, nagbabayad ka pa ng utang. Is that right? Is that right? So, ibig sabihin, kailangan, yun muna ang unang iisipin. Hindi masamang magbigay ng regalo, pero iisipin, may utang pa ako. So, iiwasan ko muna yung mga sale na yan. So, anyway, wala pa naman December. Ang iisipin natin pag may problema sa pera, ay magbayad ng utang kung may utang. Amen? Amen. It's just an example of decision making. Sino dito may utang? Sa mga credit card, the more you swipe, the more you work. You heard that? The more you swipe, the more you work. And the more you work, the more it lessens your time. Maybe to your family, maybe to something that is more worthwhile than working just to pay your bills with regards to your credit card. Are you getting that? Amen? Kaya yan lahat, iyan ay pag-aaralan natin. Okay, shall we all arise? So excited ako ulit for next week. Excited ba kayo for next week? Magsama pa kayo ng ating maraming friends. Tapos anyway, ewan ko kung yung mga youth natin ay darating na from the provinces. Pero praise God, still, marami pa rin tayo, in fairness. So are you glad na naandito kayo? Alam niyo ba that this is a good decision na binigay nyo? Binigay nyo ng buong-buo ang sarili nyo na makarating dito. Okay? Etong gusto kong isa pang example na gusto kong malagay sa isip nyo. Yung iba dinesisyonan na maging malungkot simula kaninang umaga. At 5 araw na siya na masama ang loob. Yung iba sa inyo, 1 buwan na nagagalit. Yung iba sa inyo, 10 taon na may binubuong paghihinagpis sa kanyang kalooban. At yung iba rin, 10 taon na sa kolehiyo. Hindi summa cum laude, 10 taon na. Nakailang graduation na ang nakalipas na hindi siya nakasama. Palaging kulang ang kanyang grades. Hindi bagsak, kulang. Sa mga estudyante, tanungin mo yung estudyante, kulang ba grades mo? O sa mga nagtatrabaho naman, kamusta naman ang sweldo mo? Ano ba plano mo dyan? Kaya kanina ang opening statement ko, God bless you. Kasi eto, pagpapalain talaga kayo ng Panginoon. Unang-una yung liberty. Come on, give yourself a break. Palayain yung sarili nyo. Amen?
Desisyonan lang natin. Kaya mamaya magdidesisyon din kayo. Yung mga galit nyo, hanggang kailan nyo yan gustong ilagay dyan sa puso nyo? Lagay nyo sa archive? Saan nyo gusto? Talaga bang habang buhay na ba yan? Galit na ba yan na forevermore? Ano ba yan? O galit pa more? Baka naman matagal na kayong may problema sa bahay, tigilan nyo na yan. Tama na yun. Desisyonan nyo na yan, okay na yun, sapat na yun. Nagkasakitan na ng maraming beses at masyado ng malalim. Ano pa bang lalim na galit ang gusto nyo? Ano pa bang lalim ng saksak at hirap ng kalooban? Hanggang kailan nyo pa ba gusto yan? Are you getting that? Are you getting that? Desisyonan nyo na ang dapat desisyonan ngayon. Desisyon ko, tatapusin ko ang pag-aaral ko. Paplanuhin ko lahat yan. Eto na lang natitira. 2 taon tapos yan. Yun na yun, nakatakda na yun. Desisyon na yun. Ilang taon na akong galit. Desisyon ko ngayon, uwi ako sa bahay. Gusto ko na, regalo ko na yun sa sarili ko. Ilang Pasko na yun eh. Ilang bagong taon. Ilang babang luksa na yun. Aba, ilan na bang namatay dahil dyan sa problema na yan? Baka naman gusto natin tigilan na. Is that right? Uwi ako sa bahay. I will free myself. If I need to humble, if I need to forgive myself first and repent, hindi ko naiisipin kung kinakailangan mag-forgive sa akin ang mga tao, kung humingi ng forgiveness sa akin sila o hindi. It doesn't matter. Importante ako, I ask forgiveness. Kasi alam ko, accessory ako doon. Alam ko, kasama rin ako doon kung bakit nagkaganon. Is that right? This time, didesisyon na natin na tayo, responsable tayo sa lahat ng ginawa natin. At sa kung anong problema, makikita nyo, malaki ang magiging iba sa buhay nyo. Hindi lang kasi tayo naging conscious na yung desisyon natin ngayon, kahit maliit yan, it affects your future and your eternity. Just with words. Ano ba yung salita na yan? Sasabihin ko o hindi? Because what you say speaks for eternity. Amen. Minsan sinabihan ako, bakit ang tagal mong magsalita, alam ko naman yung nasa isip mo. Sabi ko, alam mo, hindi lahat ng bagay sinasabi. Pwede akong naiinis, pero that is just a gut response. But never, that will be the solution to end the problem. Because I don't think it will end. It will be extended. Is that right? Just wrong decision, you thought it will end something. No, it will be extended. So kaya nga gusto ko nga, alam nyo, there are so many illustrations, so many life experience, true to life. Konti lang yung nasabi ko sa inyo. Even with regards to your ministry and everything, helping people, loving people. Pero didesisyonan eh. Halimbawa kaming pastor, magdi-decide ako. Maasar ba ako o hindi? Hindi bagay sa akin maasar. Sige, hindi na lang. Yun muna kino-consider ko, yung mababaw ba, pang joke, humor. Hindi ko naisipin, ito yung ginawa niya, Lord. Pangalawa to, Lord. Hindi ko na ini-emote. Hindi naman nakakatulong yun eh. Hanggat mayuyumor ko, niyuyumor ko na lang. Ayoko kasi na naaapektuhan ako, tama? Parang hanggat majo-joke only ko ang mga mabibigat, ginagawa ko yon. Una, hindi bagay sa akin magalit. I choose not. Naiinis ako, pero hindi sapat para patulang ko yan. Kawawa naman yan, pag pinatulan ko, wag na lang. Tama? Is that right? Tapos minsan iniisip ko, pag pumatol naman ako, ganun kasi ako mag-isip, kung pumatol naman ako, hanggang saan makakarating ang pagpatol ko? Are you getting that? Hanggang saan naman makakarating? Sige, nakarating ako sa gusto kong patol.
hindi mo alam kung hanggang saan din sila makakarating pag pumatol ka. Are you getting that? That's how you should think. You don't just say words and you thought that will be the solution. Because in everything that you do, there will always be an ended or extended version. So you need to be wise. Can you hear that? Amen? Kaya may series 2 tayo. I want everybody na matuto talaga. Alam niyo ba, dapat hindi ako magtuturo. Kaya lang nag-isip ako, magtuturo ba ako o hindi? Magtuturo. Kasi masama yung pakiramdam ko. Halata bang masama yung pakiramdam ko? Actually, I haven't ate yet really, maybe for 3 days because I'm having a hard time with digestion. Tapos sa puyat ko and everything. Pero inisip ko parang hindi worth it pag hindi ako nag-preach, di ba? Parang mamimiss ko naman. Kaya mo magmamiss o hindi? Hindi. O preach ka, di ba? Go. Ganun lang yun eh. Nag-anticipate ka. Gusto mo bang magsisi o wala? Magsisisi ako eh. O sige, go, preach. Ikaw rin naman makakasagot ng mga tanong mo eh, tama? At saka ano ba yung ending na gusto mo? E di gumawa ka ng solution base doon sa ending na gusto mo. Is that right? Gusto ko masaya ako. E di gawa ka ng pampasayang solusyon. Amen? Eh bakit ka gagawa ng dramatic, na horror, na thriller, na meron dyang mga action? Di ba? Ba't ka gagawa ng ganun? Eh gusto mo happy, di ba? And they live happily ever after. Eh di dapat gumawa ka ng happy moment, di ba? Happy thought, so that you can fly. Di ba? Eh tayo naman kasi, gusto ko happy. Pero hello girl, zombie ang ginagawa mo. Di ba? So are you getting it? Yeah. Eh saka gusto ko ngayon, matuto kayo talaga ng i-apply yung wisdom. Kasi yun ang gusto ni Lord na meron tayo. Magaling nga kayo mag-win. Consolidate, disciples, sin. Wala naman kayong wisdom. Kaya pagkatapos, after doing everything, you lost everything din. Kasi the very substance of being a man, of being a person, we're losing it. So this is my prayer, really. Kaya si Romeo magpe-pray ngayon. The same time, we'll do the altar call. Na makuha niyo yun. I want you to pray for wisdom from God. Amen? I want you to pray na magkaroon kayo ng talagang awareness and consciousness of deciding really well according to the Word of God. Amen? Shall we all bow down our heads and close our eyes? Come on, as we close our eyes, can we lift up our 2 hands before the Lord? Father, we're so thankful and grateful for your word. Father, as we receive that instruction, Lord, we will become more wiser. We will walk, Lord, according to your ways. We will not depend on our intelligence. Lord, kung ano yung meron kami, yung galing namin, or even our possession, our influence. But Lord, right now, we humble ourselves before you. Lord, in our journey with you, maybe naging matigas yung heart namin. Lord, naging stiff-necked kami. Lord, hindi namin pinapakinggan, Panginoon, yung mga instruction na alam namin ito yung makakapagpabago ng mga buhay namin through our leaders, sa leaders, o yung inauthorize mo sa mga buhay namin. Father, right now, let your word continually, Lord God, accomplish its purpose, O God. He who begun a good work in us will complete it, O God. Father, right now, as we continually believe that your word is the final authority of our lives, naniniwala kami, mas magiging wiser kami ngayon. Lord, we ask for forgiveness kung na-displease ka namin sa mga actions dahil meron kaming ginawang wrong decision. Lord, in terms, Lord God, of our finances, nami-mismanage namin yung resources namin, na kahit pinagtrabahuhan namin yon, Panginoon, wala itong napupuntahan. Lord, in our family, hindi naayos yung relationship namin, but Lord, lalo pa itong nasisira. Lord, right now, we continually lift up to you our hands as an act of surrender, na ikaw yung patuloy na mag-i-intervene para mas maayos yung buhay namin at mabless yung mga taong nasa paligid namin. Because you've called us, Lord Jesus. Lord, kami yung magsiset ng example. Lord, as we set that example, yung decision making namin,
mas magiging wise kami doon, O God. Lord, mas magiging mature kami. Lord, mas magiging able kami, Panginoon, na talagang yung counsel mo, yung i-acknowledge namin sa mga buhay namin. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Father, this afternoon, we thank you for the cross. We thank you for the forgiveness. We thank you for this new life that you're going to give to us. A renewed mindset, O God. And Lord, we thank you for our leaders na patuloy nila kaming nire-remind. We thank you for their instruction. We thank you for their example, O God. And continuously bless them more. Use their lives so that our lives will become a blessing. Father, this afternoon, we surrender to you everything. At lalabas kami sa lugar na to that we are renewed, we are empowered by your Holy Spirit. Once again, we thank you, we honor you, and we give to you the highest praise, the highest honor. And this we pray, in Jesus' name, amen and amen. Come on, let's give God a hand clap of praise. Yung pinakamalakas po nating palakpak para sa Panginoon. Amen. Amen.